Gabi ng Misteryo. The fifth dimension isn't a place you go. It's a state of being, a level of consciousness you embody. And guess what? You might already be there and not even know it. Ikalimang dimensyon. Marami mga nag-iisip, paano ba ito mararating ng tao? Ito ba ay pisikal na makikita natin, yung ikalimang dimensyon na yan? Ito ba ay sa ating kamalayan, yung ating consciousness na dapat nating maiangat, maitaas sa ikalimang dimensyon? Yung bang mga ginagawa ngayon natin sa kasalukuyang sitwasyon, sa ating kasalukuyang buhay, ito ba ay nasa tamang proseso nang tayo'y makarating sa ikalimang dimensyon? At dapat ba nating seryosohin itong ganitong hakbang para marating natin ang ikalimang dimensyon? Yung iba'y dumadalo sa mga simbahan, sa mga misa, iba'y dumadalo sa mga ritual, sa mga seremonya. Yung iba ay patuloy ang paipag-ugnayan sa mga hindi nakikita, sa mga spiritual beings, mga divine beings. Ito ba ay bahagi ng ating proseso para marating natin ay ikalimang dimensyon? Encounters, mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talagang malapit na mga experience o meron kayong sightings ng mga UFO? Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels beyond human comprehension. Propulsion system. Mga kamisteryo, ngayong gabing ito pag-usapan natin tungkol sa asensyon sa ikalimang dimensyon. Paano ba natin mararating ang ikalimang dimensyon? Ito ba'y kaya bang nating marating sa pamagitan nating pang-araw-araw na ginagawa sa ngayon dito sa ikatlong dimensyon? Mayroon bang mga pamaraan tulad ng meditasyon, astral travel, o kaya yung mga seremonya na maaari nating gawin para magising ating kamalayan at marating natin ay ikalimang dimensyon? Magandang gabi sa lahat ng televiewers. Ako po ay si Brother Wilson. Ini-invite ko kayo lahat sa gabi ng misteryo ni Brother Ray. Pag-usapan natin ang ano po ang Sacred Fire Blessing at para saan po ito, anong benefit makatanggap ng Sacred Fire Blessing Ceremony at anong kaibahan niya sa ibang initiation process, lalo na sa itong panahon na ito na may matinding kalamidad, at anong kaugnayan niya sa Earth Ascension at incoming New Earth Cycle. At pag-uusapan natin ang tungkol sa 5D. Ano nga ba ang 5D? Bakit ba ito importante? Napag-uusapan na natin ito sa mga nakaraan nating episodes. Pero alamin natin, kailan ba tayo naging 3D? Kailan 4D? At kailan 5D? Ano ang difference? Ano rin ang matutulong ng Sacred Fire para tayo ay mapabilis sa pag-akyat sa 5D level of consciousness? So yan ang mga pag-uusapan natin mamayang gabi. Ito ay napaka-importanting diskusyon. Sana ay magkita-kita tayo doon. 10 to 11 p.m. Gabi na Misteryo sa DZRH. Bye-bye! Magandang buhay po sa inyong lahat. Ako po si Jojo Ambas at isang light worker. Iniimbitahan ko po kayo mamayang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa Gabi ng Misteryo sa DZRH Live with Master Ray Pisipaya. Pag-uusapan po natin ang Sacred Fire at ang 5D Ascension. Namaste. Hello po sa lahat. Isang magandang gabi po. Elias Pascasio po, isang psychic healer from Pasay. Iniibitahan ko po kayo na manood ng Gabi ng Misteryo sa DZRH ni Brother Ray Tisibayan. Ating pong pag-uusapan ay ang tungkol sa Sacred Fire. Ano po ang magagawa nito sa atin? Gaano po ito kahalaga? At sa meditasyon po, partikular sa 5D
ascension. May nagsasabi na dapat daw dumaan sa matinding pagsubok ang isang tao para marating ang ikalimang dimensyon. Ano mga pagsubok na ito? Ano ba ang dapat nating gawin? At ang iba naman ay dumadalo sa mga ritual, sa mga seremonya para marating ang ikalimang dimensyon. Ang ikalimang dimensyon po ay ang kamalayan natin bilang isang tao. Yati pag-usapan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DCRH. Wala pong absent ha. See you! Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, Worldwide and Universe. Isa pang edisyon, mga kaibigan, ng programang Gabi ng Misteryo. Uy, napaka-interesting po natin pag-uusapan ngayon po gabi ito, mga kaibigan, tungkol po sa ascension pa rin sa 5th dimension. Ano? Pero this time, tonight, ay pag-usapan po natin yung mga pamaraan kung paano ho natin mararating ang ikalimang dimensyon ng ating consciousness. Ayan. Kasi iba nagtatanong, ano ba yan? Makikita ba natin yan? Isa bang lugar yan na pwedeng puntahan? Ha? Iyan po ipaliliwanag po sa ating pong mga guests ngayon po gabi ito, mga kaibigan. Siyempre, una-una po rito yung pong tungkol po sa dapat nating gawin. Meron bang seremonya, meron bang ritual, meron bang dapat pang gawin, para magkapag-adjust yung ating consciousness sa ikalimang dimensyon. Ngayong gabing ito, nako, ating pong i-welcome sa ating program, mga kaibigan, si Sir Wilson Go ng Maynila. At ipaliliwanag po sa atin ang tungkol po sa tinatawag na Sacred Fire Blessing. Ayan. Sir Wilson, welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. Good evening po, Brother Ray, and good evening sa lahat ng mga televiewers, sa lahat ng mga guests natin. Good evening po. Good evening, sir. Kumusta na po kayo? Tungkol dito sa Sacred Fire Blessing, ito ay isang divine dispensation, no? Galing din, may pahintulot ito ng mga ascended masters, mga ascended beings. During this time ng ang tawag natin ay Golden Age, papasok na tayo sa Golden Age, meron silang binibigay ng isang dispensation para i-accelerate, hasten ang tawag dyan, at reconnect, to remember who we are, to awaken the divine self. So yun po ang pinaka-purpose ng itong Sacred Fire Blessing Ceremony. May seremonya yun. Ito ay isinagawa sa isang pwede natin sabihin na Confucius-Mencius, dahil ancient siya, no, na tradition. Pero hindi po ibig sabihin para sa mga believers ng Buddhism o sa Confucius, para po sa lahat ng sangkatauhan. No, katulad na sinabi ko na ito ay may pahintulot ng mga ascended masters. So kami po, katulad ko, ay ako lang ay isang bridge, no, ambassador na nagpo-promote nito, pero lahat po kayo ay pinapaimbita. Ngayon po, yung kamalayan natin, yung invitation, Brother Wilson, regardless kung ano yung religion. Yes po. Walang Katoliko, Christian, Muslim, lahat po. Basta dahil naniniwala na mayroong... naniniwala kayo na God is love, God is light, God is life. And so are you. No? Wala naman pagkakaiba yun eh. Lahat po tayo ay extension ng source. Yes. No? So, usually, ginagawa namin ito tuwing sa linggo, no? Sundays by appointment, katulad bukas may isang batch, and then next week po Sunday meron po. Those people who are listening to this program right now, ibig sabihin sila po ay meant to be. Kinakatok ka, no? Kinakatok. Oo, kinakatok na rin kayo. Kinakatok yan. No? So nasa sa inyo yon. If you want to explore and to continue to open the door, yes, to this realm. Pero
ito ay open sa lahat ng sangkatauhan. Yun. Ano ito? Wala akong ano rito. Kasi walang requirement na iba. Wala naman requirements. Basta feel lang it's a sincere heart. If you feel like going. So, anong benefit nito? Sinasabi ko. Mamaya yan, Sir Wilson. Yan. Benefit. Babanggitin mo yung mga benefits na yan. Sige po. Para mamaya tsaka bigay natin yung bibigyan natin yung number natin or you can contact Ray. No? Para may kailangan dumaan sa isang sponsor, yung mag-iimbita sa inyo. Para suspension, Sir Wilson. Mamaya babanggitin po ni Sir Wilson. Anong mga benefits itong sacred fire blessing? Kung bakit ba ito naging sacred fire? Ayan, mayroon bang mga beings na dapat na gumabay sa naturang seremonya? Mamaya yan, Sir Wilson. Babalikan kita. Sige. Promise yan. And of course, let's welcome iba nating mga guests ngayong gabing ito, mga kaibigan. Si Brother Ron, kumusta ka na? Welcome sa ating program, Gabi na Misteryo. Magandang gabi, Sir Ray. Kumusta ka na, Brother Ron? Mabuting mabuti. At maganda yung kasi ikaw meditation natin kanina. Oo, di ba? Sabi na sa iyo actually, bago kami dito nagpunta bago mag-start yung ating program, nagkaroon muna tayo dito ng 5D meditation. At ikukwento nyo mamaya yung mga nakita nyo dun sa... Pwede ba? Pwede ba ikwento yan? Ayun, pwede pala ikwento. Baka kasi hindi pwede ikwento. Ayan. Ito yung katunayan na talagang nag-exist ang fifth dimension sa ikalimang dimension. O, di ba? Ayan. So, ano yung initial na feeling mo nung napunta ka dun sa 5D temple na yun, healing temple? Magaang yung pakiramdam ko nung napunta ako sa temple na doon sa brother. Ayun. Tapos para bang doon sa Sacred Fire. Sacred Fire. Sacred Fire. Ayun, parang yun yung mitya na mas tumaas pa yung level ng consciousness mo sa spiritual. Dalawa pong templo yung pinag-usapan po namin dito, mga kababayan, baka malito kayo. Yung Sacred Fire temple ni Sir Wilson. Physical temple. Physical temple yon. Yung kanina naman sa meditation natin, 5D healing temple naman yon. Non-physical naman yon. Mamaya, babanggitin mo yon. Ano experience doon? And also, ating welcome ngayong gabing ito. Nako, for the first time din, guest natin tonight, si Brother Jojo Ambas. Brother Jojo, welcome sa ating program Gabi na Misteryo. Magandang gabi po sa inyo lahat, Sir Ray, saka sa lahat po ng mga televiewers, saka sa mga lahat-lahat po. Kumusta ka na? Mabuti naman po sa pagpapala ng Diyos Ama. Nakarating po ako dito despite ng heavy rain, saka mga obstacles po. Kaya nagpapasalamat ako dahil meron po akong nanggaling na imbitasyon galing sa inyo. Ayan. So far, ano yung initial na experience mo nung sumailalim ka sa Sacred Fire ceremony? During po sa bago po ako pumunta dito po sa temple po sa Blumentritt Temple na pinamumunuan po ni Minister Ibetsi. Medyo purging po muna bago po ako nakarating doon. Parang may something na nag-hold back po. Pero sa gabay naman po ng mga banal na espiritu, nakarating naman po. Wala nang naging hadlang. Wala na pong naging hadlang. Sa ngayon po, patuloy pa rin pong naglilingkod kapag may mga banal na seremonya po dyan. Ayan. Itong point na to, Sir Wilson, may mga binabanggit ka, kahit nasa kabilang kanto na, di pa rin nakakarating dun sa temple. Sa tagal ng karanasan natin sa service sa temple, dahil po ito ay has something to do sa yung consciousness natin ay actually walang hanggang. So kung sa linear time, meron siyang past, present, correct, tsaka going to the future. So yung mga soul na hindi pa hinog na ready at meron silang matinding karma
pwede sila i-hold back. No? Because once maka-receive ka ng sacred blessing ceremony, the Ascended Master will transmit the reawakening of the consciousness. May isang leapfrog yun, parang jump yun eh. Correct. So, ang magpipigil dito, yung mga utang natin. Kung naniniwala kayo na may past life tayo, no, several lifetime, mga kasalanan natin na hindi pa na-purge, ang tawag dyan, kailangan shadow work, no? Correct. So, marami pa tayong bagahe, baggage na dala-dala na kailangan na ibitaw na pero hindi pa. So, dahil ayaw bitawan. At ayaw bitawan, no? Sobrang attached. No? So, ito yung mga hadlang sa totoo. Yun. Kasi it's a form of, there is a renewal, no? So, kailangan meron din may ibibitaw, no? Yun. So, anyway, pwede na ba yung benefits? Mamaya na. Mamaya pa. Chill ka lang dyan. Okay. Ibibitin muna natin sila. Mahaba-haba pa na may oras natin. Hanggang alas 11 pa naman tayo. Ayan, mamaya mababanggit ni Sir Wilson yung mga benefits ng Sacred Fire Ceremony. Pero hindi naman siguro lahat. Yung kung ano lang kailangang sabihin. Ayan. Kasi iba, secret, di ba? Sir Wilson, di ba? Sa totoo kasi, yung Sacred Fire Blessing Ceremony, ito ay sinagawa na sa unang panahon. Matagal na panahon, even the time of Jesus Christ, lang mga time ng mga Ascended Master Buddha, Confucius. Kaya lang yung during that time, it is a pass on from one person to another. Yes. Parang yung initiation process from one person to another person lang. Individual. Kasi sagrado siya. Hindi po siya basta-basta na ibubunyag lang sa sangkatauhan. Totoo yan. Ngayon po, ay papasok na tayo sa Golden Age. Nasa dawn tayo ngayon. Yung dawn of Golden Age. Kaya, mapapansin mo, ang dami natin na population ngayon. Almost 8 billion. Saka ngayon, Sir Wilson, nasa window tayo ng yes po. Fifth Dimensional Ascension. At yan ay paliliwanag sa atin ni Miss Marie Chris ng Voiceless Whispers. Yes. Miss Marie Chris, muli magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Good evening po. Good evening sa lahat ng fellow guests natin this night. Good evening sa mga nakikinig. At saka babatiin ko lang pala yung aking workout coach, the best lady coach, Janina Vinluan. Yun. Rock. Magandang gabi po. Welcome kayo. So ano to? Tama ba to? We are now in a period of ascension process sa fifth dimension. Right. Yes, ang 3D kasi, just to explain, no, kasi marami nagtatanong, 5D agad, walang 3D, walang 4D. Ang 3D kasi is building your own image. Technically, ito yung imposter syndrome phase natin. Di natin kilala kung ano tayo, kung sino tayo, yung true self natin. So, we try to build an image that is influenced by society. Mayaman, may kotse, may pamilya, may bahay, may ilang trabaho. Bahay, di ba? That's how you build your 3D image. Hinahabol mo yung career mo, hinahabol mo yung financial mo. 4D is the beginning of realizing na hindi lang ito ang meron tayo. Meron pang kabilang side, meron tayong true self na kailangan mo ring palaguin. So, yung mga taong nasa 4D, mga taong nag-iisip na yan ng spiritual journey nila. What is beyond going to church? What is beyond praying? What is my role in this life? Ginagampanan ko ba? So you start to look inside yourself kung ano yung personality na nag-aantay lumabas para makapag-serve ka sa humanity. That's 4D. Now we are at the dawn, just like sabi ni Sir Wilson, of the golden age, where 5D, we are now coming back to the source. Oneness. Unity ng lahat. Understanding na hindi tayo individuals na walang relasyon sa isa't isa. Lahat tayo connected sa isa't isa. At hindi lang sa tao, pati rin sa mga animals. Talaga? Kasama rin sila. Yes. And all other beings
nasa paligid natin din natin nakikita. Yes po. Like yung mga spiritual beings sa forest, mga entities, yan, mga elementals. Elementals too, yes. So carry natin sila lahat. Yes. Sa fifth dimension. Oo, we are all together in this. Hindi tayo separate from them. That is the 5D consciousness. Ayan. May gusto kong i-add. Yes, Sir Wilson, I'm please. sure narinig natin na ang word na I am. I am Ray. Yes. Ang totoong ibig sabihin na yon, I am that I am. Lahat po nakikita natin, lahat na nafe-feel natin sa paligid natin ay tayo rin po yon, image. So, ang ibig sabihin dyan, mahalin natin lahat ng nakikita natin, nafe-feel natin, everything, because that is a reflection of ourselves. Yes. Totoo yan. Yeah, so, actually. Whether plant kingdom, stone, so walang separation. We are connected with one another. Yes po. Yun ang call ng Gaia right now is to be one with nature. No, one with Mother Earth, to take care of Mother Earth. Yun. Alright. Salamat, Sir Wilson. Si Brother Elias, welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Kumusta ka na? Mabuti po, Sir Ray. Salamat po sa pag-invite. Ay, yung katulad po ng mga kinukwento, napaka-amaze po yung ginawa nating meditation. No, mamaya ibabagin natin. Meron pa tayo siguro, sige ikaw, kung gusto mo nang i-share yung experience mo kanina. Actually, yung binabanggit nga natin dito, na sacred fire blessing tayo, then we have to enter the 5D healing temple. Ayan. So dun sa meditation, initially, ano yung na-experience mo? Nakakapag-astral naman po, pero iba po yung ginawa natin. Mula po dun sa sacred fire, first time ko makakita ng iba't ibang entity mula dun sa sacred fire, may mga ibang beings. Normal naman tayo pag nakakakita, pero iba kasi yung aura nila. Iba. Kanina po yung nag-meditation tayo, para lang tayong, yun nga yung sinasabi, spirit tayo lahat connected tayo. Itong material natin wala naman to. Pag nawala na tayo, magkakasama-sama tayo sa isang rim. Okay. So nandoon, pakita ko iba-ibang mga itsura. So paakyat na. Ang napakaganda. Napakaganda ng feeling na yung energy na yun yung mapifeel natin kapag tayo ay nasa fifth dimension. Ibang klase. Hindi ko ma-explain kasi ng isang salita masarap, malamig, parang nakakagaang ng... Parang ayaw mo nang umalis. Opo, nakakagaang ng pakiramdam. Hindi, yung iba kasi di masabi na... Ayaw na umalis sa lugar. Hindi siya astral, parang talagang natulog na iba ang pakiramdam. Salamat naman at na-feel natin siya lahat. Ayan, mamaya ulit, banggitin muli iba pang mga na-experience mo. Brother Elias, Also, let's welcome si Brother Jacus, aka Johnny Depp. How are you, Johnny? I like that. Jackie? I like that. Jacus. Good evening po sa lahat. Good evening, Kuya Ray. And thank you for having me here. Sa point of view mo as a practitioner ng Gnosticism, how do you explain itong mga experiences natin, meditation, and of course, ito na sacred fire na rin. How do you explain that? I view it as a metaphysical experience. What we did a while ago when we meditated and we ascended into the realm of the 5D, yes, it's for me an entire metaphysical practice, routine, experience. And believe me, there are a lot of miracles that we can do and even discover inside the realm of 5D. Yeah, be it a guided meditation form or by yourself. You have to program your own trip. And before you enter the magic door into the realm of 5D, there are a few steps that
you have to prepare within yourself the elemental ether, fire, water, wind, and earth cleansing and lighting up your being until such time you will feel that you are ready and worthy to enter the realm of 5D. Then you give the command to open the door, the magic door. I call it the magic door. And it opens. Not the red door. It's not the red door kasi may bayad yung red door. Anyways, yeah, it's a magic door. Usually it's round door for me. Okay. And it opens on midway. It's a half door, left and right, opens inwards. And then once you go inside, you feel yourself lighter and you can grow wings actually. Wow. The very first time I experienced... I believe I can fly. Parang ganun, Yeah. You spread your wings, right? The very first time I experienced going inside this realm was with my little boy, a son. And we were riding each a magic carpet, and we flew around. We saw a few angels and a few dragons and other magical creatures. We went around temples and trading places, but we cannot stay long inside. We have to go back to the magic door because my son was still very young at that time, and it might cause unknown stress on the boy. Maybe I was being cautious that Di naman siguro magkakatrauma yung boy, no? Maganda yung lugar, eh. I'm not so sure yet because at that time I think he was about 4 years old or 5 years old, and his etheric energy may not be ready for the activity that we were doing because it was very intellectual and magical, and I think the boy was too young to learn such magical trips. So we did it only once, and then we went back to the door, and I closed the door, and we both opened our eyes, and boom! You're awake. Yeah, it was fun. You're awake. But we didn't do it again because the boy's school doctor did not advise me to repeat the same method yet because he's still too young, and the etheric body of a child was still developing up to 7 years old. Yes. So pero mabuti, ano, swerte yung anak niya, no? You guide your son, no? Tama. Yep. Galing. So. Salamat, Brother Jacos. Thank you very much. Pero anyway, itong Sacred Fire blessing, Sir Wilson, walang ano to, no? Tulad ng binabanggit ko kanina, walang tiniting ng religion to. As long as you believe na there is life after this life. Kasi sabi nila, life after death. No, it's not dying, eh, di ba? When you go to the other life, it's another life, not this away from this life, di ba? Tama po. We are all sons and daughters of the Creator. So we are all extensions of the source. As long as you acknowledge you are extension of the source, you are all welcome to go back to Him, or to go back to reconnect, no? So that the God that is within you, the divine self, is going to reawaken. Mukhang pwede natin sabihin na malalim ang hindi mo nakukuha. Ano ba yung reawakening of the divinity that is inside you? It is as ginigising simple, ang iyong kamalayan. Kamalayang espiritual. It is as simple as love in action. Because that's the closest term that we can pwede natin kaugnay dito. Peace, joy, forgiveness, patience, compassion. All of this has to be practiced, has to be put into action. Kailangan ibaba yun. Kaya I would like to acknowledge
Ma'am Marie Chris, na she has readily connected with her guides to assist us to go in to the 5D realm, kasi yung consciousness natin ay multidimensional. Correct. So pwede siyang 5D, 6D, 7D and going down also to 3D and 2D, whatever. It's your choice. Ang maganda ngayon, sa totoo lang, tayo naman kasi talagang multidimensional beings tayo. Yes. Ang problema lang sa atin, masyado tayong attached sa 3D, sa third dimension, kaya hanggang dito lang tayo. Yung 3D actually is the matrix. No, that's the trap. So we are all being invited. The 5D portal is open, the gate. That's the reason why there is a calling, there is a urgent calling na please come and join the meditation in the 5D realm. No? Hindi ba, may mga tanong, Sir Wilson, yung bang 5D, hindi kaya to resulta lang nating imahinasyon na nag-i-exist sa ating imaginary brain? Pwede na. Actually, pwede mong sabihin na ganon. We create the reality na tayo lang ang gumawa. Hindi naman talaga nag-i-exist sa kabila. No, 5D is the equivalent of 5D is simple as oneness, unity. So it's not just term, it's experience. So you should do your work, the inner work that you should kailangan gawin mo in your everyday life para pwede mo i-experience itong 5D consciousness. At hindi siya hindi mo pwede sabihin na pumasok ka na dyan ka lang, ganun. No, you can also go down. You can also go up. But right now, you have experience the 5D consciousness. Actually, it's already in us. Correct, it's nothing outside of us. So parang kailangan mo lang i-reawaken lang natin yun. And now, ito yung ginagawa natin. We can guide people to reawaken themselves. Then bahala na silang pumasok dun sa dimension na. Di ba, Miss Marie Chris, ganun ang ginagawa natin ngayon. We are guiding them. Yes. Then after this, their guides will guide them. Right? Yes. Pero ma-explain ko lang ng konti, no? Kung gusto nyo ng medyo visual, alam nyo siguro yung palabas na Lucy. Okay. Tama. Si Lucy, di ba, nag-take siya nilagyan siya ng mga kung anong... Hindi mo kailangan mag-drugs para ma-reach mo yung ganung pero consciousness. na-explain ko lang. Di ba? Lucy, mali yun. Lucy went into the higher levels of consciousness whereas hindi siya ready. What happened to her? She disappeared, right? She disappeared. Pero along the way, she almost went crazy. Kasi nga, hindi ready yung consciousness niya to accept. Na-overwhelm siya Na-overwhelm siya, yes. Yes. So, kung iisipin natin, that D, yung mga D na yan, ng level of consciousness, is inside of us. We are waiting to tap into that para ma-ready tayo and open our minds. O unless hindi pa open yung mind mo, hindi ka magpo-progress dun sa ganong level. So yun ang ginagawa natin dito. Ang ginagawa natin ngayon, we are helping them to open their mind. Karamihan ng tao nasa 4D ngayon. Pero mas marami pa rin ang nasa 3D. Okay. Ang tao, once na naabot na niya yung 5D level of consciousness, it's going to be quite hard na bumalik sa 3D kasi alam mo na kung ano importante. Ito, number 1 sign na nasa 4D ka or nasa 5D ka. Okay, sige nga. Wala ka ng excitement mag-collect ng kung ano-ano na gamit. Nagiging minimalist ka na. Yes. Number 2, hindi mo na sinasayang ang oras mo sa pag-consume ng kung ano-ano like movies, downloading songs, downloading pictures, loading your phone with a lot of apps and games. Di ka na concerned dyan. Hindi ko sinasabing mali yun. Nasa 4D ka na noon. Pero oo. Pero 5D na. 4D is nagwo-work ka na sa sarili mo eh. So alam ako, mo. nag-gaming pa ako. Sabihin nasa 3D pa ako. 4D kasi you're already meditating eh. Kaya mo nang mag-shift. Kaya mo na TikTok yan eh. Okay. Can I add something? Yes, Brother Jacos, please. Going back to the word imagination. Okay,
when we say imagination, we cannot say it's just my imagination, because one scientist, Albert Einstein, said that's Albert Einstein. imagination is more powerful everything. than knowledge, sabi niya. Yeah, Diba? that's what he said. Oh. Yeah. Now it feels like, kasi, what do we use to solve challenges, problems, design problems, or you need to fix your house? How do you fix it if you cannot imagine what you need to do to fix it? Yes. That's why, like in anything that we need to do and create or invent, we use our imagination first. We assemble the things inside our mind by invoking the elements of what is already known to our awareness, and then we synthesize it inside our mind through imagination. You alchemize all the ideas. That's it. That's the word, alchemy. You synthesize and you produce something through the alchemy of different elements that you can combine inside your imagination. Then boom, you have your solution. You have your equation. You have your design, and you suddenly know what to do. Like if you have to fix your house or repair your house, you have to know first. Meron tayo ditong alchemist. Alchemist yan si Jacobs. Thanks very much. Thank you, Jacobs, for that explanation. Brother Jojo, paano mo na tawag dito, nasasagap tong ganito mga ideas, ganito mga experiences sa'yo, lalo ka na't nasa spiritual practice ka na rin? Bali, during 2022 po, halos 1 year na rin po ako hindi nakakapag-abroad. Bali, former OFW po ako, former seafarer. Okay. Parang dun po ako nagkaroon ng transition sa spiritual awakening. Then, nasa ibang bansa ka? Nandito na po ako sa Pilipinas. Then parang nagsisearch po ako, sabi ko, bakit parang tinitigil na ng universe yung tong path ko sa pag-abroad. Okay. Sabi ko, parang may hinahanap ako na hindi ko na makita sa sa ginagawa ko sa Matrix. Okay. Parang dun po ako nag-umpisang mag-search ulit gusto mo na maging si Neo. Gusto mo nang kumawala sa Matrix. Opo, ganun na nga po. Then meron po akong naging kaibigan na nag-introduce po sa akin about sa spiritual, hanggang sa nakilala ko po sila Master J. Nelson. Then may naging kaibigan po ako doon po ako na-connect kila Minister Wilson Go, saka po kala Minister Ibet C. Hanggang sa nagkaroon ka ng pagkakataon mas Sacred Fire. Opo, doon po nagtuloy-tuloy na hanggang sa ngayon walang po. Obstacle. Yes po. Ayan. Sir Wilson. Salamat kay Jojo. Brother Jojo. Ang dami niya na imbita. Welcome po. From time to time. Banggitin mo na nga, Sir Wilson. No, we have before that, 18 minutes before 11. He's a conduit of his higher self. Ginagawa niya yung mission niya, ginagampanan niya. Yun. So, okay, talking about yung pinaka-mission ng Sacred Fire Blessing is to reawaken, no, through that sacred initiation, no. From the physical level, ang tawag namin ay baptism, Holy Spirit, and fire. Ang sabi kasi ng iba, kapag narinig yung Sacred Fire, baka naman tutulay tayo sa apoy. Hindi naman. It's a ceremony, it's an initiation process. Sa mga bukas na third eye, iba ang karanasan nila. Because I've been in that service nga for such a long time. Nakikita nila mga ascended master, nakikita nila lahat ng mga anghel during the ceremony itself. At yung from the sacred lamp may ray of light entering into the center of our yung place, our consciousness. Consciousness. Especially tapos here. may spark, no? Actually may heat. Yun. Yes. Iba-iba kasi ang level ng karanasan. But definitely there is something, no? There is something
higher than the experience of the physical level. Our soul is having a wonderful experience. Now, ang bonus naman nito, there is a transmission of a sacred mantra and a power symbol. And of course, ituturo ito during yung ceremony itself. Correct. Ang bonus part nito is because we have entered into this period of ascension. Kasi yung ascension may kasama siyang on the other side may chaos no, maraming kasabay na ganyan calamities. Ganyan talaga, no? Panganganak daw po diba? Parang actually the whole planetary cycle right now ay nasa birthing already. Yes. No? Nasa 9th month na 10th month na pala, no, magba-birth na. Birthing into the new age consciousness, ang tinatawag na 5D consciousness. So kasabay nito, itong dispensation na ito is to assist humanity para pumasok kayo dito yung sa 5D. Inaanyaya kayo na please come. Kung hindi, sorry to say, maiiwan kayo because the whole planetary itself is going into that motion. Yun, papasok na. It's whole planetary. So, lahat po tayo ay nakatayo dito. We are standing in this. This is only our Mother Earth, no? So, kasama tayo sa evolution ng Mother Earth. Yes. So, kung hindi ka kasama, now, maiiwan ka sa mapupunta ka sa devolution. Meron isang dimension, no? May sinasabi sila. Mother Earth is going into the 5D evolution. So yung consciousness natin, kasi alive yung Mother Earth buhay siya. So tayo po, our consciousness and Mother Earth consciousness is one and the same actually. Hindi naman tayo separated Kailangan sumabay. Correct. Hindi ka pwedeng maiwan. No? Si Brother Ron, itong mga ganito mga paliwanag, lalo na sa si Sir Wilson, si Miss Marie Chris, Jacos, Jojo, and sa Brother Elias. Paano mo napag-iipon-ipon tong ganito mga ideas at para maisa loob mo, ma-experience mo rin sa iyong sarili? Kagaya kanina, nung nag-meditation tayo, kukwento ko na rin. Nung matapos akong lumutang doon sa tubig at pumaibabaw. Ito yung sa may 5D sa 5D natin kanina. At humarap ako sa salamin. Ibang itsura na nakita ko. Malaking malaki ko, matipuno, balbasarado. Ganun. Para bang binigyan pa ako ng lalong para manggamot sa mga tao. Ganun. So binibigyan ka ng ganung maaring mission mo, no? Pero yung mga nakakakilala sa akin, isang pinatatawag ako sa ospital, gumagaling naman sila. Nice. At meron akong na-discover na bagong, recently lang, kasi agaya ni Marie Chris, di ba, na may mga pusa, mga hayop. Nung isang araw ko lang nalaman, kaya ko rin pala manggamot ng pusa. Kasi nagkasakit yung dalawang pusa ko, naka-schedule kanina na para pakapon namin. Nagkasakit nung isang araw. Sabi ng kapatid ko, Kuya, naging isenso ka naman, ano yung pagdasal mo yung pusa natin dyan? Kasi nga, ayaw na kumain. Ayun, sabi ng kapatid ko kanina, Kuya, magaling na yung pusa. Nagulat din ako sa sarili ko. Pati pala hayop, kaya ko rin palang gamot. If you're doing this, Miss Marie Chris, are you doing this parang kasama na to sa fifth dimensional task or mission? Ang alin po? If you heal animals, if you heal people, yes, actually, if you share your energies, healing energies. Kasi all healers with the right intention is already acknowledging na lahat tayo connected. Okay. So, if you are sharing your time, your energy for healing, for connecting people, 'di ba? And improving humanity, that's already the work of a 5D person. Ayan. Talaga. Madagdag ko. Yes, Brother Ron. Masarap yung pakiramdam ko kanina, mas lalo ako na-energize. At dun sa
yung kasama ko kanina. Yun yung benefits ng healing. Oo. If you heal someone, merong benefits na darating sa'yo. Oo. Tapos may yung guide ko kanina, bago siya umalis, binigyan niya pa ako ng sword na nag-aapoy. Parang siguro sandata ko yun. Mayroon na mas matinding mission si Brother Ron. Actually, Brother Ron, sabihin ko na lang din on air, if you don't mind. Sabi ng guide ko, yung sword mo daw na yun, because you are called for healing, if you strike it down dun sa taong may sakit, yung sakit yung nawawala. So, parang meron kasing ibang entity. So you can use the sword to strike yung sakit or anything. Oo. Any problem. Sabi sa akin. Yun. Ang galing. Bali na dagdagan pa ng power yung gamit kong pag Galing. Kaya sarap na experience kanina. And speaking of healing, ito matagal na rin nagpa-practice sa healing si Brother Elias. Apo. Ikaw ba, you believe na yung ginagawa mo kasama na rin to sa 5D Ascension? Apo. Kasi kung malalaman mo na nasa 5D ka na, yung alam mo na yung path mo, yung parang hindi ka na nag-iisip na masyadong problema, hindi ka na masyadong affected ng mga nangyayari sa paligid. Napakadaming problema ng Pilipinas, pero yung parang hindi ka ganun na natatakot. Pero hindi ka naman siguro selfish yun, ganun. Hindi. Wala ka nang pakialam. Hindi, parang may problema tayo pang-araw-araw, pero hindi mo siya dama. Alam mo yun, mas iniisip mo na magdadasal spiritual di ba? So iniisip mo, you connected na may paraan yan, may solusyon yan, parang hindi ka doon na natatanggal ka na doon sa matrix naalis mo na yung ganung bagay. So kanina nung nagme-meditate tayo, so alam ko na makakapag-astral. Isa yun kapag meron kang ganung bagay na madali kang mag-astral o kaya sa dreams, nandun ka na, papasok ka na sa 5D or kukonek ka na doon sa 5D. Yung iba, kaya malalaman mo na sa 3D, manggagamot pa, sasabihin, wala akong nararamdaman. Kaya isa yun, hindi ko na-feel O kaya pag nagpipray ako, parang wala naman, hindi ko na-feel. Diba? So, kailangan dito, tama yung sabi ni Sis Marie Chris na kailangan tayo, i-open mo yung sarili mo, connect mo, sabi ni Brother Wilson na yung nasa loob mo naman, yung ginising mo lang yung natutulog, yung sabi niya na nasa nandyan na, embedded na, i-awaken mo na lang. So tayo doon, kanina nung nangyari yun, hanggang ngayon feel ko yung hit dito sa likod. So sabi yung secretary, feel ko pa rin yung same dati nung nag-secretary, mainit yung dito sa may likod hanggang kanina nung nag-meditate tayo. So parang nag-journey na doon sa napakagandang lugar, malamig. Una maputi tapos may daan pataas. Pasok ko na, sabi ko para akong nasa may tubig, parang sabi ko kanina. Yung may tubig yung papasok may mga hayop sa loob. Parang Ocean Park. Sabi ko, bakit ganito? Ocean Park. Tapos, di na rin. Astral level na Ocean Park. Parang klase, dating, moderno. Hindi pa niya sinasabi yung tubig. Sabi ko, puro tubig na, kasi parang mga hayop. Actually, magkakaiba experience natin sa ganyan. Yung experience mo, iba experience. So, hindi natin idinidikta to sa kanila, sa kanilang isipan. Hindi natin ini-embed sa kanilang isipan yung makikita nila, Miss Marie Chris. Hindi natin ini-influensyahan yung mga tao na ito yung makikita mo. Hindi siya katulad ng regular na guided meditation na papupuntahin ka lang sa i-imaginein mong lugar. Ito kasi tailored to according dun sa hanggang saan na ba ang awareness mo. Saan ka na sa spiritual journey mo? Kilala mo ba yung spirit guides mo? Are you working with your guardian angels, archangels, or ascended masters? Iba yung makikita mo. Depende doon sa current state ng iyong awareness and spiritual journey. Pero may mga tao din doon pagpasok ko doon sa... Marami actually. May mga tao din na sabi ko marami din. Pero iba yung aura, yung glow ng aura nila. Magkakaiba rin talaga kasi ng consciousness. Brother Jacques, anything you can add? Really, definitely I'd like to add something because I can see the connection of our topic to our past
topics. Eh. Oo. But first, Yes. Oo. but first, Ascension. we have to be in practice of ascending to the realm of 5D every day, 3 to 5 minutes. And the more that you enter the realm of 5D, the more you develop the area. But you the can more you can see. you can only do that through meditation. So Through meditation. we have to tell itong ating mga kababayan na matutong mag-meditate. Yes. Oo. For I'm addressing to the ascended masters first, and then we can help the ones who are still learning. But for the ascended masters, they can already start building structures inside the realm of 5D, which I used to call before in the past many years as the world of ideas. Now, what do I find inside the world of ideas? There is the central divine Supreme Court, divine justice, and then nearby will be the temple, the temple of yourself, and for many others, or maybe it is the cosmic temple. And then you will find in other places, trading places like banks and something like a mall. But in my world, they all look like Greek or Roman buildings. Maganda na yung 5D world mo. Yes, you can find some rare artifacts. Maybe one of these days, there. makapasyal ako dyan. And sometimes you will find in other alleys a school for divine wisdom, and many others like spas, gardens, alchemist ka nga. Healing temples, and doctors with wings, angels, and maybe your friends. You can make friends there with beings. They still look human also, and we all have wings there. Okay, now, as soon as you have a very developed plan, like a well-drawn map of your 5D realm, we can connect now this topic with the past topics that we've had, like we had that topic before. Where do the souls of dead people go? Yes, I can see that. Now there we can see the connection now. That may nagtatanong tuloy dito, Brother Jacos, maputo lang kita. Medyo mahaba-haba pangitan niya. Okay. Sa susunod, pag-usapan natin yan, Brother Jacos. Wala tayong oras eh. We have only 2 minutes now. A dead person's soul can ascend to the 5D realm that he or she has created. Yes. Because it was created through the mind. And when a soul, and when a body dies, the mental body still lives. And may nagbe-bell na. Pasensya na, Brother Jacos. This is a really wide. Si Richard Enciso, meron siyang mga ano lang po ito, mga predictions lang po yan. Sa totoo lang, yung mga predictions, yung mga allegedly, mga visions about earthquake, visions about kung may mga mangyayaring hindi maganda. I think it's about time for us na i-divert natin yon, i-erase natin yung ganong idea, yung ganong visions, yung file na yon, and gawin natin mas positibo. Di ba, Sir Wilson? Yes. Mas ma-okay yun eh. Kasi the more now we think about it, namamagnify yung energy. Whatever you focus Tinan nyo ito nangyaring war sa Yes. Maraming sumulumat. Actually, it's part of the matrix na yung media, the coverage, the YouTube, lahat panay gano'n. So, ibig sabihin, kinakapture na lahat ng individual consciousness na ma-magnify ka siya. So, lalo siyang, dapat na hindi mangyari, lalo nangyayari. Kasi very powerful ang ating isipan. Yes. Our mind, our words, kasi pinag-uusapan. Manifestation. Nagmamanifest siya. So, sabi nga ni Jacques, we create our own reality. Yes. So we start from our imagination. We create our new vision of the new world, new earth, new 5D reality. And now, Sir Wilson, with that, please invite yung ating mga televiewers, yung ating mga listeners na lumahok sa Sacred Fire blessings. Maybe hindi sila maka-attend bukas, or maybe sa mga susunod pa. Inimbita ko lahat ng televiewers, those who are listening right now,
We have a sacred fire blessing ceremony usually sa Sundays sa umaga. You can try to connect with Brother Ray. Pwede rin sa akin, pwede rin kay Marie Chris or any of the audience na I can give out my number right now so that kung gusto niyo i-write down, I can say it now. Yes. My number is 0917-547-4777. Tatlong 7 po. Pakiulit po, Sir ulitin Wilson. ko. 0917-547-4777. Tatlong 7 po. No? So, wala pong requirements. Actually, it's your sincerity to at bukal sa kalooban, to evolve, no? And kung anong hiyang sa iyo, no? Yun lang. Yun lang requirement. So, and of course, what we are doing is just service, no? And we are we call ourselves as a voluntary missionaries to propagate this to as many people as possible. Salamat. Thank you very much. Miss Marie Chris, saan daw pwedeng makontak ang Miss Marie Chris for any animal communication? Yes, ako po ay isang animal communicator. If you would like to reach out to your animals, ask questions, dito nyo po ako mahanap. Pero bago ang lahat, gusto kong i-emphasize, kung gusto nyong makarating sa 5D, start meditating. Nagtuturo po ako ng libreng meditation. Libre Please check my Facebook page. Libre po ito para maumpisahan nyo po ang journey nyo sa 4D. Yung mga nasa 4D na gusto mag 5D, please have a sacred fire blessing kasi sobrang bilis ng parang may improvement. May jump, no? Yes. Jump start. Acceleration ng awareness nyo. Please. Salamat Miss Marie Chris. Brother Jojo, maraming salamat sa iyo, and any advice sa ating mga kababayan based on your experience? Bali, maraming salamat po sa imbitasyon nyo dito at mga nakasalamuha ko itong mga bagong kaibigan. Kasama sila Minister Wilson. Welcome po. And sila, andito po lahat ng mga panauhin. Gaya po na sinabi ni Minister Wilson, malugod ko rin po kayong iniimbitahan ngayon pong July 6 doon po sa temple po sa Balot-Tondo na pag-aari po ni Minister Wilson. Pero yung bukas sa may Blumentritt Avenida. Sa Blumentritt Avenida. Ito yung temple doon. Alright. Opo. Salamat, Brother Jojo. Brother Ron, muli maraming salamat sa iyo, and ano ang ma-share mo? Any advice sa ating mga kababayan? Yun lang. Yung mga, kasi iba hindi pa ako gano'ng kilala eh. Pero ano po ito sa Operation Tulong, si Brother Ron? Saka yung ibang nakakakilala sa akin, huwag silang mahiya na ilapit rin sa akin yung saan ka raw pwede makontak kung gusto nila magpa-heal? Ignutente Healing Hands. I-search nila yun sa sa Ignutente Healing Hands. Okay. Sa Facebook meron to? Wala pa. Doon sa Waze makikita nila yun. Talaga? Oo. Sundong ka? Nandun lang ako. Sabihan nila ako, o kaya meron akong Facebook, Ron Bustamante. Ayun. Salamat, Brother Ron. Brother Elias, saan ka raw pwede ma-contact for any healing session? Sa FB na lang po. Elias Pascasio. Tapos ang aking number po ay 0966-203-7917. Pakiulit. 0966-203-7917. Yung dagdag ko lang po yung sasabihin, sinabi kanina ni Mama Reglis yung tungkol sa meditation. Gusto natin kung pumunta sa 5D, siguro mas maganda talaga na tayo ay i-focus natin sa spiritual na bagay. Para magkaroon tayo ng and we do good sa iba. Kasi pagka puro material siguro try natin mag-meditate. Kasi iba nagdadasal pero pag malaking pagkakaiba ng prayer. Magdasal lang. Iba yung prayer sa meditation. Salamat. Brother Jacos, any advice to our friends out there? Ang dami. Sige, isa lang. A very important advice. Okay. Aabot tayo alas 12. Magagalit si Miss Molly sa atin. Galing sa mga Gnostics, just open your mind and ask questions and do not stay ignorant, kasi if
If you're ignorant, then you don't know anything, and then you become nothing. Mas maganda yung innocence Well, than innocence ignorance. Innocence is better than ignorance. Innocence is purity, while ignorance is You ignore everything. neglect of the mind. Ignore Okay, everything. for the Gnostics, that is mortal sin to be ignorant. Yes, salamat. Thank you so much, Brother Jacos. Welcome. Thank you, Brother Elias, Brother Ron, Brother Jojo, Miss Mary Chris, and Sir Wilson. Thank you See you very tomorrow. much. God bless you. Salamat. Thank you po. Thank you. God bless you. Namaste. Namaste po. Gabi ng Misteryo.